sa atin mula sa Diyos para hindi ho tayo makaranas ng tinatawag na ikalawang kamatayan, kaibigan. Sabi ng Bible, kaibigan, kung kikilalanin mo si Jesus sa iyong buhay, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Yan po ang sinasabi ng John chapter 1 verse 12. Kagaya ng marami na tumanggap sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, ay pagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya mula sa iyong puso, at ito ay pagpapahayag mula sa iyong bibig, kaibigan. Neither is there any salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sabi mo ng Acts chapter 4 verse 12, wala pong ibang pangalan, wala pong ibang magliligtas sa atin, wala pong ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, kaibigan, maliban lamang na ikaligtas ng tao. Ang ikaliligtas ng tao, kaibigan, walang ibang pangalan kung hindi si Jesucristo lamang ang siyang tagapagligtas ng sangkatauhan, kaibigan. Hindi po ang relihiyon, hindi po kahit sino man, kung hindi si Jesus ang magligtas po sa buong sangkatauhan, kaibigan. I am the way, the truth, and the life. Sabi mo ng Panginoon, no one cometh to the Father but by me. Yan po ang katagang biligtas ng Panginoon nung siya po ay nagkatawang tao. Dito po sa mundong ito, siya po ang daan, siya po ang katotohanan, siya po ang buhay na walang hanggan. Walang sino mang pupunta sa kanyang Ama, maliban lamang na ikaw ay dumaan sa Kanya. Kung baga siya po ang ID mula sa langit, hindi ka papapasukin kung wala kang ID sa school. Hindi ka pwedeng pumasok sa iyong eskwela kung hindi mo dalang ID mo. Kaya kapag po tayo ay dumating sa tinatawag na kamatayan, kung wala si Kristo sa buhay mo, kaibigan, wala kang ID mula sa Ama. Sapagkat ang sabi ng Bible, siya po ang daan, ang katotohanan, siya ang buhay na walang hanggan. Walang sino mang pupunta sa kanyang Ama kung hindi dadaan ka muna sa kanya, kaibigan. Tinapos niya ang kaligtasan. Hindi na dapat maghirapan sapagkat siya po ang namatay sa krus, sapagkat ginawa ko ng Ama sa kanya na siya po ay isang makasalanan, kaibigan. Ang kasalanan na nasa atin ay kanya pong dinala, kanya pong inako. Sabi ng Bible, kaibigan, siya po ang umako ng lahat ng kasalanan. He has made Him to be sin for us, who knew no sin, that He might be the righteousness of God in Him. Yan po ang sinasabi ko ng verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Siya po ay naging kasalanan, siya po ay ginawang kasalanan, kahit na hindi po niya alam ang kasalanan, kahit na wala po siyang kasalanan, upang ang katwiran lamang po ng Diyos ay mapasa atin, ibinigay niya ang kanyang sarili sa krus na Kalbaryo. Tinapos niya doon yung kaligtasan, ginawa ko niya doon ang kaligtasan. Ang gagawin mo lang, kaibigan, ay sumampalataya sa kanyang ginawa sa iyong puso, sa pamamagitan ng iyong bibig, kaibigan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sabi mo ng Acts 16:31. Sumampalataya sa kanyang pangalan na si Jesucristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At pag ginawa mo yung, kaibigan, babalik po ang relasyon natin sa Diyos. Kung tayo po ay isang makasalanan sa harapan ng Diyos, dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, kaibigan, ang paningin ng Diyos sa atin ay isang matuwid sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Ang paningin ng Diyos Ama sa atin ay si Jesucristo kung nasa puso natin at kung tayo sumasampalataya sa Kanya. Kung wala po si Kristo sa ating buhay, sa ating puso, hindi po tayo sumampalataya sa Kanya. Ang paningin ng Diyos Ama sa atin ay isang kaaway, kaibigan, sapagkat ayaw ng Diyos sa kasalanan. Ang pagkakakilala ng Ama sa kasalanan ay isang kaaway. Subalit, mahal na mahal ng Ama ang kanyang anak na si Jesucristo. Kaya ang sabi ng Bible, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.
gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya, walang iba kundi si Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo ay hindi mapahamak kung sabi ng Bible. Bagkus, siya po ay magkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Sa ngayon, hindi ho natin yung iniisip. Sa ngayon kung panahon na ito, busy po tayo sa mga trabaho natin, sa ating mga ginagawa, kung ano man ang ating mga ginagawa sa buhay, ay hindi po natin iniisip ang tinatawag na susunod na buhay. Kapag napaka-busy natin, ngunit kung tayo darating sa tinatawag na kamatayan, kaibigan, kung ikaw ay nasa hospital, kung ikaw ay na-aksidente, kung ikaw ay may sakit, wala kang tatawagin, wala kang ibang tatawagin kundi ang Diyos. Sana po kaibigan, bago dumating ang tinatawag na kamatayan, kaibigan, dapat sumampalataya ka sa kanyang anak na si Jesucristo, kaibigan. Sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 12, remember thy Creator in the days of thy youth. Habang bata ka, alalahanin mo ang iyong lumikha. Yan po ang sinasabi ho ng Bible. Habang malakas pa po tayo, remember thy Creator in the days of thy youth. Habang hindi pa po dumadating yung panahon na tayo po ay tutungo sa tinatawag na kamatayan, kaibigan. Saka lang natin maiisip kapag nandoon na tayo sa limit ng kamatayan ang Diyos. Kaya habang maaga, sumampalataya po tayo sa Panginoong Jesucristo sa puso at sa pamamagitan ng bibig, kaibigan. At ang pangako ng Diyos, kaibigan, ang sabi ng Bible doon sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave the power to become the sons of God, given to them that believe on His name. Yan po yung pangako ng Diyos nung ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Kagaya ng karamihan, kagaya ng marami na sumampalataya sa Kanyang pangalan, sa Kanyang anak na si Jesucristo, ay bibigyan niya ho ng karapatang maging anak ng Diyos, kaibigan. Ang mga sumasampalataya sa Kanyang anak na si Jesucristo. Yun lamang po ang may bahagi namin sa inyo, kaibigan, at God bless po sa ating lahat.